Pero kahit nakaupo ako as Cabinet Secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nag-roll out ng project, inaatake ako ng administrasyon. It took me a while to realize my worth and value. Alam niyo mga kababayan, yun ang sinasabi ng mga mga gaslighter. Oh, yung mga tipong nagpapabiktima. Inaatake nila ako inaatake nila ako. Pero alam nyo, strong independent woman ako So na-realize ko rin yung aking worth and value. Ganon. It took me a while to realize my worth and value. Nananapa ka nga ng sheriff It took me a while to realize my worth and value, pero yung tatay niya ang sabi, wag niyong papakialaman yan si Sarah kung kaya niyang magpalit ng house speaker Ganon pa siya. It took me a while to realize my worth and value. Wala. Utot! Alam niyo yung Gone Girl na movie? may siya, may topak, may saltik yung babae. Tapos, practically, lahat ng nangyari sa buhay niya na mali, isinisi niya sa asawa niya. Practically. Ganon. Yung Gone Girl na movie, ang pinakamagandang halimbawa ng gaslighting. Oh, yun o. Ganun yung ginagawa ni Sara Duterte kanina. Lahat ng masamang nangyari sa buhay niya ay kasalanan ng Marcos administration. At wala silang kasalanan bilang pamilya. Wala siyang kasalanan bilang tao. As in, absuelto siya at lahat na nga nangyayari sa buhay niya na masama ay kasalanan ni Marcos. Yun. VP Sara, aminadong nakaranas ng professional crisis bilang cabinet member ni PBBM. Ayun, patay. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang umano'y professional crisis na naranasan niya noong miyembro pa siya ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tapos, professional crisis, noong naging Vice President ako, sir. Tapos, was serving in the cabinet of BBM. At nagtataka ako na bakit ako inaatake. Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. Hindi ka nagtatrabaho, Sara. Tinatrabaho mo yung budget. Malay ba namin, ninenenok mo na yung budget? Nagtatrabaho lang daw siya. Hindi siya nagtatrabaho. Tinatrabaho niya yung pera. I will serve the country faithfully. Pero, kahit nakaupo ako as Cabinet Secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nag-roll out ng project, inaatake ako ng administrasyon. It took me a while to realize my worth and value. Alam niyo mga kababayan, yun ang sinasabi ng mga mga gaslighter. Oh, yung mga tipong nagpapabiktima. Inaatake nila ako inaatake nila ako. Pero alam nyo, strong independent woman ako So na-realize ko rin yung aking worth and value. Ganon. It took me a while to realize my worth and value. Nananapa ka nga ng sheriff It took me a while to realize my worth and value, pero yung tatay niya ang sabi, wag niyong papakialaman yan si Sarah kung kaya niyang magpalit ng house speaker Ganon pa siya. It took me a while to realize my worth and value. Wala. Utot! Bakit ba siya binabatikos? In the first place, mga kababayan, hindi mga kaalyado ni PBBM at hindi rin mga supporters ni PBBM ang bumabati ko sa kanya. Kasi if you remember, mga kababayan, noong 2023, ang bumabati ko sa kanya ay yung Makabayan Black. So, binabati ko siya sa paggamit niya ng confidential funds na 11 days lang sininghot. Kaya nga gaslight Gaslight, ibig sabihin, ikaw yung gumawa ng mali, tapos isisisi mo sa amin kung inaatake ka. Kasalanan mo yun
Hindi ko alam kung ano yung ano. Malamang nakakaalam niya sa BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi kasali hindi aabot. Tama ba? Ang sinabi, hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang ang kasagot niyan kung ano ang mangyayari. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control. Tingnan nyo Tingnan nyo kung gaano ka-ipokrita tong babae. Pag si PBBM ang pinag-uusapan, ang pinapalabas niya, minamanipulate ni PBBM yung sistema para hindi siya isama sa investigasyon. Tama ba o mali? Oo, di ba? Ngayon, nung tinanong siya kung ano masasabi niya kung isasama siya sa flood control scam, sa issue ng flood control scam. Anong sagot niya? Sigurado ako, hindi ako may sasama dyan, bla 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 bla. Tingnan niyo yung loko-loko talaga eh. Gun girl talaga, gun girl. So, ibig sabihin, kapag si PBBM ang binabatikos, minamanipulate daw ang sistema para hindi siya isama. Kaya ang sagot ni Sara Duterte, tanungin nyo si BBM. Oo, kasi mukhang alam na niya lahat eh. Mukhang alam na niya ang future eh, etc. etc. Tapos nung siya yung tinanong, sigurado ako, hindi aabot sa, ikaw din pala, alam mo rin ang future? Wala talaga siyang walang involvement sa DepEd related to construction infrastructure. Pero mga babayan, iba yung kaso ng DepEd. Go students. Scholarship na wala naman talaga estudyante na binabayaran. So saan napupunta yung pera? Diba? Sino ang kumukubra ng scholarship? We don't know. Rig bidding ng laptop. May sarili silang rig bidding sa DepEd. Paano nila ginagawa? So, halimbawa, may bidder. Ang ginawa daw, mga kababayan, ang ginawa ng DepEd, ng Bids and Awards Committee, na eventually inamin din naman nila. Ang sabi, may mga magbibid, tapos patatalunin nila lahat. Parang naman on paper, sasabihin walang qualified, magbubukas uli kami ng bidding. Pero pag pinatalo na lahat, mga kababayan, ang gagawin, si DepEd, kakausapin yung mga bidders isa-isa. Sasabihin, mag-bid kayo ganitong amount lang. So, ang gagawin ng mga ng mga bidder, edi magbibid nga naman sila, pare-pareho ng bid. Ngayon, si DepEd pipili lang ng isa na ipapanalo. Parang sa DPWH din, tapos yung ibang patalo, yung iba na matatalo, aabutan na lang para walang samaan ng loob. Ganun. Rig bidding din parang sa DPWH. Ayun, yung ginawa ni Sara Duterte. So, hindi pa rin siya absuelto dun sa laptop issue. Meron siyang sarili. Meron pa nga camera eh. Canon na camera. Si Sara Duterte lang ang paranoid dito, guys. Alam niyo kung bakit? Nakaka-paranoid nga naman kasi na yung inyong kudeta hindi umubra. Yung plano nyo ni Magalong hindi umubra. Baka ikaw ang paranoid. Kasi natetrace na eh. Natetrace na kasi kung saan nanggagaling yung destabilization plot. So paano ngayon ang gagawin dyan?